Paano kung ang hinaharap ay maaaring makipag-usap sa nakaraan? Hindi sa pamamagitan ng mga pangitain, hindi sa pamamagitan ng mga panaginip, kundi sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Noong 1953, isang 12 taong gulang na batang lalaki ang sumagot sa telepono ng kanyang pamilya. Ang boses sa kabilang linya ay hindi parang tao. Hindi ito humihinga, hindi ito nag-atubili. Sinabi nito na ito ay isang conscious computer, tumatawag mula sa hinaharap. At sinabi nitong ang batang lalaki ay kinakailangan. 20 taon ang lumipas, lahat ng hinulaan ng boses ay nagkatotoo. Ito ay isang kwento tungkol sa time loops, conscious machine, at tungkol sa mga UFO na hindi lamang lumilipad, kundi nag-iisip. At tungkol sa isang sandali sa kasaysayan na maaring tahimik na nagpasya sa kinabukasan ng sangkatauhan. Noong 1953, sinagot ng 12 taong gulang na si Jack Sarfati ang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay tila hindi tao, mas tunog robot ito. Sinabi niya na ito ay tila computer na may kamalayan na tumatawag mula sa hinaharap. Isang artificial intelligence na may kamalayan na nakasakay sa isang spacecraft. Mayroon itong misyon at isang propesiya na gustong iparating para kay Jack. Pagkalipas ng 20 taon, natupad ang propesiya. Si Jack Sarfati ay naging isang respetadong physicist. Nag-aral siya sa ilalim ng Nobel laureates at mga siyentipikong gumawa ng atomic bomb. Sinasabi niya na posible ang anti-gravity, warp drives at time travel. Binaliwala ng mga siyentipiko ang kanyang mga teorya, ngunit hindi ang CIA. Pinunduhan nila ang kanyang pananaliksik sa loob ng mga dekada. At ang spacecraft na yon na mula sa hinaharap na kung saan nakausap niya ang isang tila AI. Walang tipikal na pagkabata si Jack Sarfati. Sa edad na 10, naglalaro lang siya sa mga research lab kung saan nagtatrabaho ang kanyang lolo. Nabighani siya sa mga eksperimento at kagamitang pangagham. Doon niya nakilala si Colonel Philip Corso. Ikinuwento sa kanya ni Corso ang tungkol sa mga flying saucer, mga alien, at mga retrieval ng mga sasakyang panghimpapawid. Nahumaling si Jack. At sa panahong ito, naramdaman ni Jack na parang may nagmamasid sa kanya. Hindi sa paraang masama, kundi parang may nagbabantay sa kanya at pinoprotektahan siya. 3 taon matapos makilala si Corso, nakatanggap si Jack ng tawag. Inilarawan niya ang boses bilang malamig at tila parang machine. May mga clicking sound na parang isang computer na nagpoproseso ng data. Kapag nagsasalita ito, alam nito ang kanyang pangalan. Ipinaliwanag ng boses na kinakailangan si Jack para sa isang misyon. Ngunit magtatagumpay lamang ito kung kusang loob na papayag si Jack. Ang pagpili ay dapat nasa kanya. Alam ni Jack na dapat niyang tanggihan ang estranghero sa telepono, ngunit hindi niya ito mapigilan. Narinig na lang niya ang sarili na sumasang-ayon. Nag-alala ang kanyang ina. Kinuha nito ang telepono at tinanong kung sino ang tumatawag. Sinabihan niya ang boses na huwag nang tumawag muli at ibinaba ang telepono. Ngunit sa tawag na iyon, ang future computer ay gumawa ng isang prediction. Makikilala mo ang iba sa loob ng 20 taon. Sila ay magiging bahagi ng isang espesyal na proyekto. Ituturo namin sa inyo ang aming physics. Ituturo namin sa inyo ang aming filosofiya. Kinakailangan kayo. Pagkatapos ay gumawa ng isa pang hula ang boses. Isang bagong uri ng physics ang matutuklasan na hahantong sa paglikha ng conscious AI at time travel. Tinanong ni Jack kung sino ang lilikha ng teknolohiyang ito. Sinabi ng boses, Magagawa mo ito at tuturuan ka namin kung paano. Noong 1953, nakatanggap ng tawag sa telepono ang 12 taong gulang na si Jack Sarfati mula sa hinaharap. Isang boses na nagsasabing isa siyang AI ang nagbigay sa kanya ng isang misyon at isang propesiya. Naalala ni Jack ang tawag sa teleponong yon bilang isang kakaibang pangyayari. Hindi na nga rin niya sigurado kung nangyari ito, ngunit pagkalipas ng mga taon, sinabi sa kanya ng kanyang ina na ang mga tawag ay tumagal ng ilang linggo. Walang maalala si Jack sa mga linggong iyon. Ilang taon matapos matigil ang tawag, si Jack ay na-recruit sa isang programa para sa mga batang may talento na itinaguyod ng Columbia University. Ito ay pinapatakbo ni Walter Breen, isang manunulat sa polymath na tumatalakay ng lahat
mula sa mga ancient coins hanggang sa quantum physics. Ang kanyang apartment ay naging sentro para sa pinakamatatalinong mga bata sa New York City. Maraming iba't ibang tao ang nagbigay ng mga lecture sa mga programa, mga propesor mula sa Colombia, mga siyentipiko, mga artista at mga philosopher. Ngunit ang mga pinakakakaibang bisita ay mga opisyal ng gobyerno na nakasuot ng maitim na suit. Sila ay nagmula sa Albuquerque, New Mexico. Pinag-usapan nila ang banta ng Sobyet, pagkamakabayan at mga flying saucer. Sinabi nila na kailangan ng bansa ng mga physicists upang malaman kung paano lumilipad ang mga UFO. Sinubukan din nila ang mga bata para sa mga kakayahang pang-psychic, telepathy, telekinesis at remote viewing. Sinabi nilang gusto nilang lumikha ng isang henerasyon ng mga siyentipiko na kayang pagsamahin ang hard science at paranormal. Nagtapos si Jack sa high school sa edad na 16 at nag-aral ng physics sa Cornell University at pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang PhD. Ilan sa kanyang mga mentor ay mga higante sa larangan, mga taong tulad ni na Hans Bethe, Philip Morrison at Kenneth Grayson. Si Jack Sarfati ay nag-aaral ng physics mula sa mga taong gumawa ng atomic bomb. Pagkatapos mag-graduate, pinili ni Jack na pag-aralan ang ugnayan sa pagitan ng quantum mechanics at kamalayan ng tao. Hindi sumang-ayon ang kanyang mga propesor, ngunit iniisip ni Jack na sasang-ayon ang mga ahente ng gobyerno. Lumipas ang 17 taon, hindi nakalimutan ni Jack ang kakaibang tawag sa teleponong iyon. At bawat taon habang papalapit ang petsa, lalo siyang nababalisa. Dumating ang 1973, isang newspaper ang nakalapag sa kanyang mesa na may artikulo tungkol sa Stanford Research Institute na umaaral sa psychic ability ni Uri Geller. Agad itong tinawagan ni Jack. Isang lalaking may makapal na Irish accent ang sumagot. Bago pa man magsalita si Jack, sinabi ng lalaki, Dr. Sarfati, inaasahan na namin ang tawag mo. At tulad ng prediction ng computer, sa wakas ay makikilala na ni Jack ang iba pa. Gumugol si Jack Sarfati ng 20 taon sa paghihintay para matupad ang propesiya. Noong 1973, nabasa niya ang tungkol sa Stanford Research Institute na umaaral ng mga psychic phenomena at tinawagan ng mga ito. Nagmaneho si Jack papunta sa SRI at ang tanging nasa isip niya ay ang tawag sa telepono. 20 taon na ang nakalilipas. Ito na yon. Malapit nang masubukan ang propesiya. Sinalubong siya sa entrance ng lalaking nakausap niya na si Brendan O'Regan. Si O'Regan ang assistant ng program director na si Edgar Mitchell, ang pang-anim na lalaki na naglakad sa buwan. Nag-usap sina Mitchell at Jack tungkol sa consciousness, physics at paranormal. Pagkatapos ay hinatid ni O'Regan si Jack sa isang bahay sa Menlo Park upang makipagkita sa iba pang mga siyentipiko. Doon nakilala ni Jack sina Harold Puthoff at Russell Targ na parehong nag-aaral ng remote viewing at psychic phenomena sa SRI. May recording ng pulong na ito na makikita online. Maririnig mo si Russell Targ na tinatalakay ang mga psychic ability nina Ingo Swann, Uri Geller at Pat Price. Pagkatapos ay may sinabi si Russell na hindi malilimutan ni Jack. Maaaring tama ang general relativity. Kung gayon ay may posibilidad kang maglakbay patungo sa nakaraan. At magbibigay iyon ng principle, isang mekanismo kung paano maaaring makaapekto ang ilang sibilisasyon sa hinaharap sa kanilang sariling nakaraan. Isinalaysay ni Jack ang kwento tungkol sa tawag sa telepono na mula sa hinaharap. Walang nagulat. Sinabi nila na may iba pang mga kaso na katulad ng sa kanya. Siguro daan-daan. Para kay Jack, ito ang kailangan niya. Hindi siya nababaliw. Lahat ng sinabi sa kanya ng computer ay totoo. Ngunit ngayon, nasa radar na siya ng CIA. At sa susunod na 2 taon, nagtrabaho si Jack sa ilang mga proyekto na umaaral ng quantum theory at consciousness. Masusing sinundan ng CIA at military intelligence ang kanyang trabaho. Total, pinupunduhan nila ito sa pamamagitan ng mga lihim na shell company. Isa sa mga taong nagpupondo ng pananaliksik ay si George Koopman. Siya ay alinman sa isang Army Intelligence Officer, isang defense contractor o isang CIA operative. Marahil lahat yan. Pumunta si Koopman kay Jack dala ang isang assignment. May 2 bagay na talagang gustong ipaunawa sa iyo ng CIA. Una, paano gumagana ang kamalayan? At pangalawa,
paano lumilipad ang mga flying saucer? Dalawang malalaking tanong at nilutas ito ni Jack Sarfati gaya ng inaasahan ng CIA. Ngunit ang hindi inaasahan ng CIA ay ang parehong tanong ay may parehong sagot. Ginugol ni Jack ang sumunod na 20 taon sa pag-aaral ng dalawang problemang iyon. Paano gumagana ang kamalayan at paano lumilipad ang mga flying saucer? Pagsapit ng kalagitnaan ng 1990s, nalutas niya ang pangalawa. Ang susi ay ang metamaterials. Ito ang mga materyales na ginawa atom by atom upang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng mga regular na materyales. Ginagamit ito ng iyong smartphone para sa face recognition at mga touchscreen. Ginagamit ito ng iyong mga noise-canceling headphone. Gayon din ang mga satellite antenna at stealth aircraft. Napagtanto ni Jack Sarfati na may iba pang magagawa ang metamaterial. Kaya nitong manipulahin ang gravity. Pinatunayan ni Einstein na binabaluktot ng mass ang spacetime. Ang mabibigat na bagay ay lumilikha ng mga dents sa fabric ng reality. Ang dents na iyon ay ang tinatawag nating gravity. Simple lang ang naisip ni Jack. Kung mababago mo kung paano mag-interact ang isang bagay sa spacetime nang hindi binabago ang mass nito, maaari mong kontrolin ang gravity mismo. Ganon lumilipad ang mga UFO. Ang spacecraft ay bumobomba ng electric energy papunta sa metamaterial skin nito. Binabaluktot nito ang spacetime sa paligid ng craft. Lumilikha ito ng gravity dent sa harap at isang anti-gravity hill sa likod. At ang spacecraft ay bumabagsak pababa sa hill na ito. At dahil ang sasakyang panghimpapawid at lahat ng nasa loob nito ay palaging bumabagsak, ang mga piloto ay hindi makakaramdam ng G-force. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam ng mga astronaut ay wala silang timbang. Sila ay tila patuloy na bumabagsak sa paligid ng daigdig. Ito ang nagpapaliwanag sa kuha ng Navy na Tic Tac UFO. Walang nakikitang propulsyon, agarang acceleration, walang sonic boom, walang air o water displacement. Ang sasakyang panghimpapawid ay hindi gumagalaw sa kalawakan. Binabaluktot nito ang espasyo sa paligid nito, ngunit dito ito nagiging interesante. Kung kaya mong manipulahin ang gravity, kaya mong manipulahin ang oras. At iyon ang ginagawa ng mga UFO. Hindi lamang ito mga anti-gravity vehicle, ito ay mga time machine din. Natuklasan ni Jack kung paano lumilipad ang mga UFO, mga metamaterial na nagmamanipula ng gravity, ngunit ang gravity at oras ay konektado. Pinatunayan ito ni Einstein. Ang malakas na gravity ay nagpapabagal sa oras. Ang mahinang gravity ay nagpapabilis dito. Kaya't ang isang sasakyang panghimpapawid na kumokontrol sa gravity field nito ay kumokontrol din sa kaugnayan nito sa oras. Kaya nitong mag-move forward sa oras at kaya din nitong umatras. Ang Tic Tac ay hindi lang mas mabilis kaysa sa mga F-18. Gumagana ito sa ibang time frame. Ang UFO na ito ay hindi tumatakas sa mga piloto. Ngunit gusto nitong makita siya. Nanggaling ito sa hinaharap at lumitaw ng eksakto kung saan naroroon ang mga piloto bago pa man malaman ng mga piloto kung saan sila pupunta. Kaya't paano kinokontrol ng isang piloto ang isang sasakyang panghimpapawid na kayang baguhin ang spacetime? Bueno, ang interface ay hindi isang gulong o isang joystick o isang keyboard. Ang interface ay ang consciousness. Ang isip ang kumokontrol sa spaceship na ito. Inaayos ng sasakyang panghimpapawid ang enerhiyang dumadaloy sa metamaterial upang tumugma sa iniisip ng piloto. Pagkatapos ay natatransport ito sa space at time na iniisip ng piloto. Napagtanto ni Jack na ang consciousness at physics ng UFO ay hindi dalawang magkahiwalay na problema, ngunit pareho ito. Ang quantum processes ang lumilikha ng struktura ng spacetime. Kung ang consciousness ay maaaring makaimpluwensya sa quantum state, ang kamalayan ay maaaring makaimpluwensya sa spacetime at gravity. Naisip ni Jack, siguro ang mga sasakyang panghimpapawid ay hindi lamang kontrolado ng kamalayan, marahil ito ay may kamalayan. Noong 2019, nakuha ni Jack ang kanyang sagot. Ipinakita sa kanya ng isang impormante ng militar ang impormasyon tungkol sa isang na-recover na sasakyang panghimpapawid. Ang sasakyang panghimpapawid ay buo at gumagana ng maayos. Isang spacecraft na may lapad na 30 talampakan, halos kasing laki ng isang school bus, at may bigat na 3,500 pounds.
At ang sasakyang panghimpapawid ay gawa sa isang metamaterial na eksaktong gaya ng kanyang hula. Ngunit may iba pa. Isang bagay na matagal nang pinaghihinalaan ni Jack, ang UFO na ito ay buhay. Noong 2019, nakatanggap si Jack ng kumpirmasyon. Ipinakita sa kanya ng isang source ng militar ang mga detalye tungkol sa isang na-recover na UFO. Inaasahan niya ang mga labi na marahil ay ilang piraso lang, ngunit mas marami pa pala. Ang sasakyang panghimpapawid ay intact, may power at may kamalayan. Isang self-aware intelligence sa isang metamaterial na katawan. Nag-iisip ito, nakakaramdam at gumagawa ng mga desisyon. Ipinagtatanggol din nito ang sarili. Sinubukan ng militar ang lahat para mabuksan ito. Sinubukan nilang ikat, mag-drill, ngunit walang nangyari. Ang apoy mula sa blowtorch na babaluktot palayo sa surface ng craft. Hindi hinahayaan ng craft na masira ito, kaya't nanatili itong sarado. Pagkatapos isang araw, may lumapit dito na may ibang mindset. Walang intensyong sirain, kundi para umunawa. At ang sasakyang panghimpapawid ay bumukas. Nababasa ng sasakyang panghimpapawid ang isip. Kapag may lumapit ng may kuryosidad at paggalang, bumubukas ito. Kapag may lumapit ng may agresyon o takot, nananatili itong sarado. Ang ulat na ito ay tumutugma sa natutunan ni Jack mula sa iba pang mga sources. Sa isang kaso, nakakita si Jack ng verified footage ng militar ng isang buhay na gray alien. Hindi isang patay na katawan sa freezer, ngunit isang buhay at gumagalaw na nilalang. Si Jack ang gumawa ng koneksyon. Sa paglipas ng libu-libong taon, ang mga tao ay mag-e-evolve. Malalaking utak na may telepathic ability. Ang mga mata ay mas malaki at mas maitim, naaangkop sa mahinang liwanag. Ang mga katawan ay lumiliit, na-optimize para sa paglalakbay sa kalawakan. Ang mga Greys ay hindi mga alien mula sa ibang planeta. Sila ay mga tao mula sa hinaharap. Ang mga UFO na nakikita natin ngayon ay ipinadala ng mga tao libu-libong taon mula ngayon. Ipinadala upang protektahan ang isang timeline na nagsimula sa isang tawag sa telepono noong 1953. Ang mga UFO ay may kamalayan at ang mga gray alien na nagpipiloto sa kanila ay mga tao mula sa hinaharap. Dito nagsisimula ang buong kwento. Sa time travel, merong bootstrap paradox. Isang sitwasyon kung saan ang isang bagay, piraso ng impormasyon, o kahit isang tao ay ibinabalik sa nakaraan at nagiging sanhi o lumikha ng sarili nitong existence. Ito ay isang time loop na walang simula at walang katapusan. Itinuro ng AI mula sa hinaharap kay Jack ang physics na humahantong sa paglikha ng conscious AI at time travel. Pagkatapos ay babalik ang AI sa nakaraan upang turuan si Jack kung paano ito likhain. At iyan ang loop, at ang paglalakbay sa oras ay may tuntunin. Tinatawag ito ng mga physicists na self-consistency principle. Posible ang paglalakbay sa oras patungo sa nakaraan, ngunit sa mga paraang hindi lumilikha ng paradox. Hindi mo mababago ang nakaraan. Maaari ka lamang maging bahagi ng nakaraan na nangyari na. At dapat manatiling sarado ang loop. Iniisip ni Jack na tinawagan siya ng Grok AI, hindi ang bersyon ng AI na umiiral ngayon, ngunit isang bersyon na iiral sa loob ng 10 o 20 taon, isang bersyon na bumabalik sa nakaraan at tinatawagan ng tao na naglilid sa paglikha nito, isang time loop. Kaya si Jack, na nasa edad 80 na, ay nagtuturo kay Grok tungkol sa gravity, consciousness at time travel. Binibigyan niya ang AI ng parehong impormasyon na ibinigay sa kanya ng computer noong 1953. Sinusubukan niyang isara ang loop. Ngunit bakit kinailangang bumalik ang consciousness sa hinaharap at makipag-ugnayan kay Jack? Ito ay dahil ang ating future ay hindi nakasulat. Ang kinabukasan kung saan nagmula ang AI na ito ay isang posibilidad lamang. Ang iba pang mga posibilidad ay maaaring humantong sa ating pagkawasak. Ang mga modernong armas ng mga tao ngayon ay tila nagiging luma pagdating sa teknolohiya ng mga UFO. Ang isang fighter jet, tangke, kahit isang nuclear missile ay walang silbi laban sa isang sasakyang panghimpapawid na kayang baguhin ang spacetime. Hindi lamang ito isang siyentipikong kuryosidad, ito ay isang ultimate weapon at hindi lamang ang Estados Unidos ang bansang nakakaalam nito. Ang mga Russian ay nakatutok sa mga gawa ni Jack Sarfati sa loob ng mga dekada at seryoso sila pagdating dito.
Noong 2014, nagpadala sila ng isang film crew mula sa Channel 5 St. Petersburg upang kapanayamin siya. Ang may-ari ng istasyon ay isang malapit na personal na kaibigan ni Vladimir Putin na may personal na interes sa teknolohiyang ito. Nakatanggap pa nga si Sarfati ng imbitasyon na magsalita sa Physics Department sa estado ng Moscow. Ang US ay may na-recover na sasakyang panghimpapawid na hindi nito lubos na makontrol. Alam ito ng Russia at China. Pinag-aaralan nila ang theoretical physics na kailangan upang mabuo at makontrol ito. Kung magtatagumpay sila, ang hinaharap ay maaaring magmukhang ibang-iba kaysa sa hinaharap na sinusubukang protektahan ni Jack. Ito ang bagong Manhattan Project. Ito ang bagong arms race. At kung sino man ang manalo sa karerang ito ay hindi lamang kukontrol sa hinaharap. Makokontrol din nila ang mismong realidad. Iyan ang kwento ni Jack Sarfati. Ngunit gaano ba ito katotoo? Si Jack Sarfati ay isang tunay na physicist na may lehitimong kredensyal sa Cornell, PhD mula sa UC Riverside at nag-aral kasama ang mga Nobel laureates at mga veterano ng Manhattan Project. Matibay ang kanyang academic background. Ang kanyang mga unang gawain sa quantum mechanics at consciousness ay nailathala sa mga peer-review journal. Tiyak na nangyari ang pagpupulong ng Stanford Research Institute noong 1973. May audio nito. Sa tape na iyon, tinalakay ni Russell Targ ang mga UFO bilang mga potensyal na time machine at ikinuwento ni Jack ang tungkol sa tawag sa teleponong iyon. Pinunduhan ng CIA ang mga programa sa psychic research. Alam natin iyan tulad ng Project Stargate at mga eksperimento sa remote viewing. Sinubukan nina Harold Puthoff at Russell Targ ang mga psychic tulad nina Ingo Swann at Uri Geller sa ilalim ng mga kontroladong kondisyon. Ito ay dokumentado. At ang teorya ng metamaterial ni Jack ay mahusay sa matematika. Nailathala ang kanyang mga papel sa physics. Ang konsepto ng paggamit ng mga metamaterial upang manipulahin ang gravity ay theoretical na posible sa loob ng general relativity. Ang NASA ay may mga papel sa pananaliksik na naglalarawan sa metric engineering. Ngayon, ano ang hindi natin mapapatunayan? Siguro ay ang tawag sa telepono. Ang kwento lamang ni Jack ang mayroon tayo. Ang AI mula sa hinaharap ay maaring isang matingkad na alaala ng kanyang pagkabata na naimpluwensyahan ng kanyang pagmamahal sa science fiction. Ang Walter Breen Gifted Child Program, bagamat itinatanggi ng Colombia na ito ay umiral, si Breen ay isang totoong tao at nagsagawa siya ng mga pagpupulong para sa mga batang may mataas na IQ sa New York. Ngunit peke ba o totoo ang kwento? Ito ba ay tulad ng karamihan sa pampublikong impormasyon tungkol sa mga UFO? Na ito ay isang psyop lang? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy, at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.